Paano ka naging credible Christian influencer sa online at offline world? Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes, ginigiliw kong kapanalig. Dakilain natin ang Diyos sa panibagong pagkakataong makapagsiwalat ng kanyang liwanag sa pamamagitan ng mabubuti nating ginagawa. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Ituwid ang nagawang pagkakamali at puna ng ating pagkukulang sa mga nakalipas na araw. Kung pinahiraman tayo ng panibagong buhay ngayon, ito'y dahil may misyong pa tayong dapat gampanan. Tuklasin natin ang misyong ito sa pamamagitan ng ating taimtim na pananalangin sa ating poong lumikha. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang maging maningning na ilaw sa gitna ng mundong nadidimlan ang pananaw. Ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan nito ng palayok o inilalagay sa ilalim ng higaan. Ipinapatong ito sa patungan para makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nalilihim na di mabubunyag, ni natatakpan na di mahahayag at malalantad. Kaya't isip-isipin ninyo ang inyong naririnig, dahil bibigyan pa nga ang mayroon at ang walang-wala naman, kahit na ang akala niyang kanya ay aagawin sa kanya. Kagandang pagmasdan ang silindihang lampara kapag nasa dilim. Powerful ang ilaw. Matatawag nating influencer ang light dahil makapangyarihan ito kaysa sa dilim. Ikumpara natin ang ilaw bilang isang social media influencer. Sila ang nakapag-establish na ng credibility sa kanilang social media friends. Sila ang mga content creators na may access sa large audience. Kaya nilang mag-share ng information para mahikayat ang iba. Malaki ang kanilang reach. Kapanalig, tayo lahat inaasahang maging social media influencers na may mabuting layunin. Tulad ng advice ni Cardinal Luis Tagle sa mga kabataan na nag-participate sa World Youth Day sa Lisbon, Portugal, hinikayat niya silang lahat na maging social media influencers sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Malaki ang tiwala ng ating kardinal sa unang step nilang dapat gawin. Ito ay matuto sa ating Jesus Maestro kung paanong humikayat ng nararapat. Buong kababaan loob pa na nakiusap si Cardinal Tagle sa mga kabataan. Sinabi niya, pakiusap mga kabataan ng Pilipinas. Spread the influence of Jesus, the influence of truth, justice, ang pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa kapwa-tao, sa mundo ng social media. Sinabi pa niya na bilang Kristiyano, ang lahat ng influencers ay kailangang inspired by the gospel at personally inspired mismo ng ating Panginoon. Kagandang isipin na bilang influencer, maaari tayong maging binhi ng pagkakaisa, ng pakikipag-isa, at paggalang sa kapwa. Kung tutuusin, marami ng mga naging false influencers, di ba? At marami nang nahikayat sa mali. Nabulagan sa maling impluwensya na hanggang ngayon, nagsisisi sa naging maling desisyon. So let us all be Jesus influencers in the cyber world. Talunin natin ang mga fakers. Punuin natin ng ningning ng balita ng katotohanan ang social media.
Lines Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.